How you started playing basketball? Lagi lang po ako sinasama ni Papa sa amin po sa Laguna. Yung tuwing hapon po, parang nakasanayan ko po na lagi po ako sinasama ni Papa sa laro nila sa hapon. Tapos yun, tinuturo niyo po sa akin kung kailangan ko po gawin. Tapos hanggang sa nakasanayan ko na po siya. Tapos nakaibigan ko na sa po. Gawa yung court po dito sa harap namin. Ayan ko po ang isa na nalaro pa basketball. Why you choose St. Benilde your college school? Hindi ko po yung Benilde kasi para sa akin po. Tinanggap po nila yung parang pangalawang buhay ko po sa basketball. Ito parang yung grade 10 po ako, nag-change po ako ng National University. Napimig ko po lang sila kung Justin Baltasar, sila John Lloyd Lumendo. Hindi po ako na-line up po ng 2 years. Hindi lang po ako. Tapos, grade 11, grade 2, tinanggap po ako ng Lasal Green Hills. Yun po, yung unang taon namin, nag-champion po ako. Tapos pangalawang taon, nalalo po kami. Pag-akit po ng college, sila po yung nagbigay sa akin ng parang opportunity na makapaglaro po. Nalabas ko din po yun, pinapractice ko po araw-araw, lahat po. Ayun po, kaya ako po sila pinagiging po. Nakapagbalita po ako nung mayroon po sa taga sa akin, si Kuya Patrick Mandalamid, sinasabi po kay Papa na try mo na magtanong sa Manila, baka makuha daw po ako. Yun po, nag-try po ako sa inyo. Kasi galing po ako ng perpetual din yan. Sa Junelta po, team din po ako kay Coach Vic Escudero. Nakuha naman po ako ni Coach Chico Malabad sa inyo. Yun po, nag-try po ako ng team din, Coach Residency. Tapos yung second year po, yun, hindi pa rin po ako na-line up. Kasi sobrang loaded po talaga ng inyo. Yun po. Tapos yun, nag-try po ako ulit sa Lasal Green Hills. Yun, nakuha po ako na NCAA po ko. Kasi parang yung UAP po yung NCAA. Basta hindi ko na-line. Parang pwede po ata na po. Pwede po play po agad. Sure po lang din po na natuto ko sa Manila. Nabigyan po ako na opportunity. How's experience playing in NCAA? Experience ko po sa NCAA, masabi ko lang po, sobrang bilis po. Sobrang bilis po ng 5 years po. Kasi 2019 po, nung pumasok po ako kay Coach TY, nalay na po ako kagad po. Ang nagbigat po kagad po parang role ko po nun sa team kasi parang yung binilig po nun talagang mababa po eh. Siyempre si Coach parang talagang binibuild up na po. Yun po yung nag-i-start pa rin na mag-build yung team and maging contender po talaga. Ang lakas po talaga ng mga kasabayan po namin. Then try, parang gano'n na po ata ng champion. Amiga po. Kaya bibigat po talaga. Tapos yun, siyempre, NCAA, physicality, hindi po mawawala yun din. Yun po. Your toughest opponent player in the NCAA? Yun po yun, unang taon ko din po sa Beda, si Calvin ng Tanto. Siyempre, MVP din po siya ng that time. Ito daw yung kabantayan ko po siya, parang siya po yung nilulok up ko po. Kailangan mag-depensahan ko po siya, magpahirapan po, kahit na paano, malibitan ko po yung nagagawa niya sa agad ko. Kasi talagang, siya po talaga yung naging best player ng Beda yun. Tapos ito po yung recent po nila. Mga last year po, andyan si John Barba po, IPU. Tapos si Yuki, Nadraga, Beda, ito, yes, ito. Madalas po kami nagkakapatid. Nagbigan po yung lang po. Tapos, ano pa ba? Kasi yung tao yung kabiling na po, ano po.
explain ko po yan, detractor. Tapos ko lang Who is Saint Benilde you learn the most? po, siguro nandun po sa dalawang team captain po na sumunod sa akin, si Kuya Rodin Alde at si JC Purian. Pero syempre, ako po yung naging team captain na so parang kinaitin ko lang yung lahat. Tinulungan po talaga nila ako na maligpit din kasi ito parang isang mabigat na role. Kasi po, syempre, parang ako po yung nagkukonekta sa players at sa coaches. Kung dapat may pagkakamalit ko na nagagawa outside the team, ako po yung kailangan ko pumagod sa lito ako kasi syempre tumama ka sa team, masakit sa ulo. Kaya po na natulong sa akin habaan ng pasensya, syempre, tapos kailangan minsan pag may sinabi ka, dapat sundin ang player mo. Siyempre, maging role model ka sa pag-vlog. Dapat pag sinabi mo yun, dapat ikaw hindi mo ginagawa mo. Dapat para sundin ka naman, maging respeto mo. Hindi ako, parang talagang, siyempre po, ako sa 4 na taon ko po bago naging team captain sa pang-5 taon. Parang napagdaanan ko po yun. Talaga yung kulit, yung minsan hindi sumusunod, minsan madaming lalabay. Sa akin po parang naging transparent po ako sa akin, parang sinabi ko sa akin. Lahat po tayo ng player, bakit tayo parang dumadaan sa ganyan cycle ng buhay. Pero parang sa akin po, totoo po ako sa kanila. Parang sinasabi ko po sa kanila na kung sila po yung nasa katayuan ko, parang syempre, kung isa sila sa mga magpapabigat ng team, marami pong gagaya eh. Kapag parang ang dali niya pong kakalat sa team, parang po yan ako, tawagin yung anay. Parang talagang pag nakita po ng teammate, ng ibang teammates nila na minsan late darating sa practice, yan po si Allen, madalas po late po. Lagi mo sinasabi sa kanya na, okay, syempre, isa ka sa nalilungkap din ng mga teammates mo, isa ka rin sa mga leader, mga pinasahan ko, syempre, paano ko magtitiwala sa iyo kung yung attitude mo pinapakita mo? Dito, palaunang, palapit ko ng NCAA, yun po, kabuhasan, sa pagpasok ko ng NCAA, wala na po talaga. Lahat po, nagagawa ko ako, mag-focus sa grupo, pagka. Pero po kasi yung activity na pagbukas ko yung D&D ng NCAA, yung gabi po ngayon, meron po kami meeting, parang meron po kami kunyari sinisend ko sa akin, yung coach. Player tendencies ko, tsaka yung team play na kunyari po kalaban ko na yung play na bukas. Papanoorin po namin yung sabay-sabay. Para lang din po ka-refresh sa amin, para bukas po ng umaga, yun. Hindi na lang din po kami ng mga plays namin, mga brown plays, ano po, pag-TikTok na lang po. Yung gabi po, yung pinaka-importante po para, kasi po madalas din po yung iba, hindi po natutulog sa loob. Kaya yun din po yung purpose ko na nagpapamitin po ko naman para lahat po kami nasa loob na po. Focus na po para po sa bukas na din. Yun po, hindi ko na po na ayos yung ganun. Kasi po nag-una po yung February, yan po talaga na, ito tutubukas na yun. One time, meron po akong activity yung sa Splash Island po. Na ang dami pong na-late yun. Kasi hindi ko po alam yung dahilan. Parang yung iba, kumain po. Yung iba, parang wala po talagang pakilang. Nagalit po ako parang sinabi ko sa kanila. Sa akin naman po, maluwag naman po ako kung magsasabi po na kakain lang, mag-aayos ng gamit. Yung lang po, kung baga magsasabi lang po, para lang dito, alam din po ng mga ibang teammates sila na nag-aantay. Kaya ngayon po, yun po, parang lahat naman po alaunang sumunod po. Friendly question, can you beat Will Galsam in one-on-one? Opo, syempre, laban. Si Will po ngayon, kakagaling na din po na yung guru. Kaya, hindi po,
kaya mo yun. Hard working niya po sa practice, from technique, yung naging tinatake po. Talagang sinabi ko lang po sa sarili ko na andito na po ako eh. Kumbaga, hindi na po ako dapat mabalik ng Laguna para kailangan may dala-dala po ako na pag-uwi ko ng Laguna, yun, may pagmamalaki po na, may pagmamalaki po na naglalaro po ng Laguna. Talagang sinipagan ko lang po araw-araw. Naging yun po, naging inspirasyon ko po yung family ko, yung friend ko po, yung si Papa po, na lagi po nagtutulong sa akin. Kasi po, minsan, hindi naman po maiwasan ng pagkakala, at minsan, papasaya. Lalo po pag wala ng posisyon. Hindi po, parang sinasabi ko lang po talaga yung sarili ko na kailangan. Lalo po nung naging natin po, parang mas naging ko po yung basketball na kailangan talaga consistent po. Minsan, may malas na laro, may magandang laro, pero dapat tuloy pa rin yung trabaho. How's experience playing in MPBL so far? MPBL po. As of now po, medyo struggling po syempre. Kasi andun pa po sa future ng basketball na talagang system. Talaga susunod po yung system. Sa MPBL po kasi parang may talaga na professional po talaga ito. Parang kailangan dali mo po yung sarili mo. Minsan po, mga place na hindi kailangan tapusin. Minsan kung kailangan nyo po talaga i-diretso na yung bola, kaya na po talaga i-diretso na yung bola. Sa MPBL po, okay naman po. Nag-a-adjust pa po ngayon. Tinatry ko po na talaga makasabay po sa MPBL. Siyempre yung darating po na draft, mag-practice ko po ngayon sa MPBL. Kaya kasi po nung kaparating po yung MPBL, nag-iisip na rin po ako na bakit hindi po maglaro sa MPBL. Pero yung competitive po kasi yung isa sa maganda po sa MPBL kasi talaga yung pisikalan po minsan yung referee dito tumatawag. If you became PBA player, who do you want to face there? Si J. Perez, idol ko po yun. Si Kuya Calvin. Pagkaan na Calvin Abueda, sila po sa mga Great Punch, yan. Turuan po, Dark Horse talaga masisipag, goals buhay, talagang maririba, yun lang po. Why you choose jersey number 10? Parang yung basketball po para sa akin, dinededicate ko po talaga sa papa ko. Kasi nandun po siya naglalaro po siya sa PIP. Parang dinededicate ko po talaga kasi medyo tinapos po si papa niya kung hindi po siya nakapag-PBA po siya, debut po siya. Toronto Atlanta. Parang siya po yung talagang inspirasyon ko po pati si Kuya na makapaglaro po sa NCAA kasi yun din po si Kuya. Naglaro din po yung team B dati sa Lebron. Pero hindi po team. Kaya yun po talagang pinupush ko po sa sarili ko na makuha ko po yung pangalan ko po yung nagpapit ko sa sarili. Yung proud na lahat na naging teammates po. Siguro si Boyfriend ko, si Kuya, JC Kuya, Bruce, shooting guard ko, Oxon, Tres, Justin Butang. Or, syempre ako, five ko si Will Wilson. Last question, starting 5 in the NBA right now? Steph Curry.
Luka Doncic. 3, LeBron, syempre, LeBron James. 4, Wendy. Tapos, Jokic. Thank you for watching.